charges. The question fills my mind. Why should I not be put in hell to suffer for all time? It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of mine own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on dark Calvary. That is my only plea. It's through the blood. When I'm walking through a valley and I feel there's no way out, when the winds of sorrow threaten me and they turn my world around, that's when I look to Jesus and the price he paid for me. I can lift my hands in praise to him and shout the victory. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of mine own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on dark Calvary. That is my only plea. It's through the blood. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na meron ho tayong pagkakataon na kahit papaano in this setting ay magsama-sama via online at sumamba sa Panginoon. At alam niyo ho ang kalagayan natin ngayon kung kaya't ganito po ang setup. Usually handun tayo sa ating bahay, sambahan. Because we needed to be quarantined ay ito po ang atin pong kalagayan. But we praise and thank God for the availability ng mga technology. So kagaya ho nung minsan kausap kong ilang mga kapatiran, mga kapwa manggagawa, just imagine kung nangyari ang pandemyang ito 10 years ago na hindi ganun ka readily available ang mga technologies. And most of this software and mga bagay na ito ay libre nating nagagamit. Before, kailangan mong gumasta ng libo-libo para nakapagdaos ng live, mapanood ka ng live ng mga tao. Pero narito, ito libre natin nagagawa. So, purihin ang Panginoon sa bagay po na ito. Ilan ho mo ng mga announcements. By the way, welcome po sa ating Sunday evening service. This is Jesus Christ Baptist Church. Ano po? At ilan ho mo ng mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Lord willing, ang atin hong mga gawain ay magbabalik sa normal come Wednesday,
Lord willing nga na maayos po ang ating kalusugan. Wednesday, meron po tayong time in the Word at 6 p.m. And then Friday, time in the Word also at 6 p.m. We're studying about the doctrine of salvation. Sa kasalukuyan tayong nasa very controversial na topic, and that is election unto salvation. Ano? Kung talagang seryoso na pag-aaralan ang tungkol sa kaligtasan, ay hindi pwedeng iwasan pag-aralan ang katotohanan ng paghirang ng Panginoon. So kung kayo ho ay may mga questions, kung kayo ho ay interesado na malaman pa o matutunan pa ang pag-ambagay ho na ito o ang doktrinang ito, ay inaanyayahan po namin kayo Wednesday and Friday 6 p.m. sa ating pong time in the Word. And also, tuwing Friday 7:15 p.m. ay meron tayong online prayer meeting, at salamat ho sa mga kapatiran na nakasama natin last Friday. As we have updated ho kayo ng umaga, salamat ho sa mga kapatiran na nagpray at patuloy na nagpe-pray para po sa amin, sa aming buong pamilya, na natiling mild ang aming pong symptoms at nagre-recover po kami. Salamat po sa mga kapatiran at nandoon ang inyong pagmamahal, tulong, and maging ang mga kapatiran na nagpaabot ng mga bagay-bagay ho sa amin to help us through this. So purihin ang Panginoon. Talagang as we have said kaninang umaga, we felt God's love, we saw God's love sa pamamagitan ng mga mahal sa buhay, and also ng mga kapatiran ho natin na tumuwang po sa amin sa kalagayan po na ito. So Lord willing, meron na lang kaming ilang araw na sangayon ho sa DILG. Kapag wala ng sintomas ay pwede na kaming lumabas. So we're praying for that. Okay. So pag-pray din ho natin ang Reyes family. Si Brother Robert Reyes ay nag-positive din. Ganun din si Dave Reyes, ang kanila pong punsong anak. So pakisama ho natin sa panalangin. Si Sister Amor naman ho, may mga kapatiran na nag-aalala. Yung pong kanya pong asawa at anak ay nasa Valenzuela. Sister Amor ay nandito ho sa Santa Maria. So sila ho ay magkalayo at okay naman po, Sister Amor. Let's pray for their comfort. Alam ho natin na mas mahirap dahil malayo yung kanyang mister na quarantine po doon sa Valenzuela. So pag-pray po natin. Hindi lamang ho yun, humihingi rin ng prayer. Patuloy ang Cobol family. Halos silang buong pamilya naman ay nilagnat, nagkaroon ng ubo, sipon. So pag-pray po natin na patuloy silang makarecover. And also this present pandemic at ang ating bansang Pilipinas, ang mga namumuno sa ating bayan, intusan tayo ng Diyos na ipanalangin at nawa ay masumpungan tayong nagtatapat sa mga bagay po na ito. Maya-maya ho ay medyo kakaiba yung atin hong gagawin. Meron ho tayong recorded sermon. Itong sermon ho na ipi-play ho natin mamaya ay sermon na na-record way back last week of May of this year. At ito po ay para sa isang online ministry ng The Gathering na tinatawag. At ito po ay in-air noong June 12. So, ito po ay recorded sermon. So, makikita nyo ho mamaya na yung setting po nito. So, yun po ang atin hong papakinggan ngayong gabi sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon. But I do pray and hope, though it is a recorded sermon, ay maging pagpapala pa rin hamon at maging pagkatuto ng bawat isa ho sa atin at ma-remind tayo sa ilang mga dakilang katotohanan patungkol ho sa atin hong kaligtasan. Patuloy tayo magpanalanginan sa isa't isa as we therefore have opportunity. Sabi ng Bible, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. So may oportunidad tayo, let us do good. Let us be instruments of righteousness. Sabi ng salita ng Diyos habang tayo ho ay naririto sa mundong ito. As of this moment, tayo ho ay magkaroon ng sandali ng katahimikan upang sa mandaling manalangin, hingi natin ng tulong ng Panginoon upang gabayan tayo sa atin hong gawain ng pagsamba ngayong gabing ito. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo o Diyos sa iyong katapatan na gaya ng awit na aming napakinggan kanina lamang. Salamat po sa dugo ng aming Panginoong Hesus na natigis doon sa krus. Salamat po sa dakilang kaligtasan na meron kami, sa siguradong kaligtasan na pinlano mo, ginawa mo, at binigay mo sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa katotohanan ito. At ngayon, O Diyos, sa unang araw ng linggo, kami man ay nasa gitna ng pandemya, may iba't ibang mga dalahin, suliranin, kabigatan, problema, ay hindi nagbabago ang katotohanan na sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli ang aming Panginoong Hesus. Kaya't kami ay merong kaligtasan at katiyakan ng katagumpayan sa gitna man ng mga problemang ito. Panginoon, salamat po sa pag-asa na meron kami. At nawa, O Diyos, ang iyong mga mananampalataya, anuman ang mga kinakaharap at pinagdadaanan, ay patuloy na lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tulungan mo na kami, ang aming mga pamumuhay ay maging palamuti sa katotohanan ng aming Panginoong Hesukristo. Ngayon sa daling ito, Panginoon, nawa lahat ng aming gagawin sa pag-aawitan namin, sa pagbabasa namin ng iyong salita, sa pakikinig ng pangangaral. O Panginoon, ikaw ang tangi na maluwalhati. Nawa, O Diyos, ay ikaw pong patuloy na maghubog sa amin, magpabanal sa amin. Kami mawangis patuloy sa larawan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, ikaw ay kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakal. Kami umaasa sa iyo, tumitingin sa iyo. Tumihiling din ng iyong pagsaliksik sa anumang mga pagkakasala, anumang mga kakulangan namin laban sa iyo, O Diyos. Patawarin mo po kami. Nawa, tunay nga na maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, sapagkat ito ang nararapat namin na pagsamba. Salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Sa ngalan ni Jesus to pong aming dalangin. Amen. At tayo po ay aawit ng isang awit po ng pananampalataya. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross.
Dadako po tayo sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. At ito po ay nagmumula sa aklat ho ng mga awit, Psalm 119, verses 25 hanggang verse number 32. Psalm 119, verses 25 up to 22. Mga kapatid, sabay-sabay ho nating basahin ang salita ng Diyos. Verse 25, ready, read. My soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me according to thy word. I have declared my ways, and thou heardest me. Teach me thy statutes. Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous works. My soul melteth for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word. Remove from me the way of lying, and grant me thy law graciously. I have chosen the way of truth. Thy judgments have I laid before me. I have stuck unto thy testimonies. O Lord, put me not to shame. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming patuloy na pinupuri at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa katotohanan na kami ay iyong tinubos, na kami ay iyong minahal, na kami ay iyong iniligtas. Salamat po sa katotohanan na ikaw ang siyang kumilos upang kami ay malapit sa aming Panginoong Hesus at manampalataya sa Kanya. Salamat po sa katotohanan na ikaw na nagsimula ng mabuting gawa na ito sa amin ay patuloy na gagawa at tatapusin mo ito hanggang sa araw ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa katotohanan na alam namin ng lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad at mamuhay sang-ayon sa mga katotohanan na ito. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok, nawa ang mga katotohanan mo ang magsilbi naming kublihan, tungtungan, kagalakan at kalakasan. Ama, samahan mo kami ngayon sa gawain na ito. Patuloy nawa naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa kabila ng napakarami, lalo na sa setting na ito na nasa mga tahanan ng iyong mga mananampalataya. Napakadami ng umaagaw ng atensyon. Matulungan mo kami na ito ay tunay ngang maituon sa iyo. Ang pangangaral at pag-aaral ng iyong salita, gamitin mo upang patuloy na makilala ka namin, O Diyos. Upang patuloy na malaman namin ang iyong kalooban. Upang patuloy kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Minamahal ka namin, pinupuri ka namin. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo'y umawit pa ng isang awitin, isang lumang awitin ng pananampalataya, The Church's One Foundation. The Church's One Foundation.
Ayan, muli ho, tayo ho ay dadako sa atin hong pag-aaral o pangangaral ng salita ng Panginoon. As we have said, ito po ay isang recorded sermon na ginamit ho noong June 12 sa anniversary ho ng The Gathering. At I hope na ang katotohanan, though it's a recorded sermon, yung katotohanan pa rin po na nilalaman ng pangangaral na ito ay maging pagpapala ho sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod or Polito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At isang malaking kagalakan na maging kabahagi po ng pagdiriwang ng isang taong anibersaryo ng online na gawain ng The Gathering. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga tao na kanyang ginamit at patuloy na ginagamit upang ang gawain ito na nagsimula noong panahon ng pandemya ay magpatuloy at maging kapakinabangan sa pananampalataya ng mga kapatiran. And not also, hindi lamang ito limitado sa mga Kristiyano, kung hindi, I believe, ito'y ginagamit din ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya pa ng Ebanghelyo upang sila ay lalo pang mabuksan sa katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating tema ho sa anibersaryong ito ay may kinalaman sa pag-ebanghelyo, sa paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang paksa na nai-assign ho sa akin ay walang iba kung hindi the Trinity and Evangelism. The Trinity and Evangelism. And to that grand thought ay nais ko ho kayong anyayahan na bigyan natin ng pansin ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang katotohanan na ang Panginoon ay involved sa kaligtasan mula una hanggang dulo, at ito ang katotohanan na patuloy na magbibigay tapang at init sa bawat tagapaghayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo ho ay magsimula sa atin hong pag-aaral ngayong araw po na ito. Nais kong simulan sa pagsasaysay ng isang kataga na maaaring pamilyar ho sa marami sa atin. All for one and one for all. Maaaring ito ho ay naririnig sa mga sporting events, pero as far as I can remember, una kong na-encounter ang katagang ito sa pinikulang The Three Musketeers. Maaaring meron sa inyo nakapanood na ito. At itong pinikula hong ito ay hango sa isang French novel noong 1844. At ang Three Musketeers ay binigyang pangalan na si Athos, Porthos at si Aramis, na kung saan ang mga taong ito na may kahusayan sa pakikipaglaban gamit ang espada, at kapag sila'y nagsama-sama upang labanan ang mga kasamaan at korupsyon, sa kanilang pagkakaisa sila ay nagtatagumpay na gapiin ang mga gumagawa ng kasamaan, at sa bandang dulo, pagkatapos ng maraming mga hamon, sila ay magwawagi. Now, itong Three Musketeers ay maaaring makagapi, sangayon sa kwento, ay makagapi ng mga problema sa gobyerno, makagapi ng mga tao na gumagawa ng masama pag sila ay nagkakaisa. Pero ang mga musketerong ito, oo, not just 3 musketeers, kahit 3 bilyon pa na musketero ay walang magagawa para labanan ang korupsyon sa puso ng tao. Walang iba kundi ang kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi si Athos or si Porthos o si Aramis ang siyang dumating upang tayo ay iligtas. Walang ibang kumilos at gumawa kung hindi ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. The Trinity, the Triune God, who sovereignly worked for our great salvation.
At para ho pag-aralan natin ito at ikonsidera ang epekto nito sa ating paghahayag ng Ebanghelyo, nais ko ho kayong anyayahan sa isang talata sa Biblia or isang passage sa Scripture sa Romans chapter 11. Romans chapter 11 at babasahin ho natin verses 32 hanggang verse number 36. Ngunit ang ating pag-aaral ay sesentro sa isang talata which is verse 36. So let me read Romans chapter 11, or if you have your Bibles with you, Romans chapter 11 verses 32 up to verse number 36. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. I'll be reading from the King James Version. At ito po ang salita ng Diyos. For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been his counselors? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay panumandaling manalangin. O aming Amang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Kinikilala na tunay, ikaw ang Diyos na nag-iisa at walang ibang katulad mo. Ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, nagsusustento sa lahat ng bagay, at oo, soberano sa lahat ng bagay. Ama, sa sandaling ito, gamitin mo nawa ang iyong salita upang ipaalala sa amin, ikaw ang katangian mo at ang katotohanan patungkol sa iyo sa iyong paggawa para sa aming kaligtasan ay lalong magtulak sa amin sa masipag, mainit at tapat na paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. O Panginoon, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang, at wala kaming ibang layunin at nasain kung hindi ang iyong katotohanan, at ang iyong katotohanan ng patuloy na magpapalaya at magpapabanal sa amin. Lahat ng papuri ay sa pangalan mo lamang. Dalangin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ito ho ang ating pinaka-mensahe. God, that is the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, is sovereign over all things in salvation, and this truth is the supreme hope and rest for the gospel proclaimer. Ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ang siyang soberano sa lahat ng bagay patungkol sa ating kaligtasan, at ang katotohanan na ito ang dakilang pag-asa at kapahingahan ng tagapaghayag ng mabuting balita. Nais kong hatiin lamang sa dalawang puntos ang atin hong pag-aaral ngayon sandaling ito. Una, the Trinity's part in our salvation. Ang gawain ng Trinidad sa ating kaligtasan. And then pangalawa, the Trinity and the proclamation of salvation. Ang Trinidad at ang paghahayag ng kaligtasan. So una ho sa lahat, the Trinity's part in our salvation, ang bahagi o ang gawain ng Trinidad pagdating sa ating kaligtasan. Nais ko ho kayong anyayahan muli na tignan ang talatang 36 or verse 36. Ang sabi ni Pablo, for of him and through him and to him are all things. Dito sa teksto hong ito na ating binasa, si Apostol Pablo ay tila baga sumabog sa matinding pagpupuri sa Panginoon sa kanyang pagkamangha sa dakilang karunungan at biyaya ng Diyos sa kanyang ginawa para sa ating kaligtasan.
At sa pagbibigay ng papuri na ito ni Apostol Pablo sa Panginoon, ay tinapos ni Pablo ang kanyang pagsasaysay sa napakataas na nota ng pagbibigay puri sa katotohanan ng pagiging soberano ng ating Panginoon. And thus, yun yung ating binasa, for of Him and through Him and to Him are all things. Ang mga konserbatibong Kristiyano all throughout the church history ay tumatangan sa katotohanan at minamahal ang katotohanan ng lubos na pagiging soberano ng ating Panginoon. Siya ang soberano sa lahat ng kanyang nilikha at lahat ng mga bagay na ating nakikita at hindi nakikita ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. When we say God is all-powerful, when we say God is almighty, when we say God is omnipotent, we ang truth that God is sovereign. At malinaw po ang malinaw po ang Biblia pagdating sa katotohanan ito. Now, hindi sapat ang ating panahon for a full disclosure of the sovereignty of God, and I will just go to some selected passages. Una ho ay sa Psalm 115 verses 2 and 3. Ang sabi, ang hamon ng mga hentil ay ito, wherefore should the heathen say, where is now their gods? Because we know that the mga Gentiles ay mga pagano ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at kadalasan meron silang mga statwa, kadalasan meron silang mga figura at nakikita nila nandun ang Diyos nila. Pero pagdating sa totoong pananampalataya sa Diyos, nasaan ang inyong Diyos? Hindi nakikita. At ang tugon ng mananampalataya ay ito, but our God is in the heavens. At ano ang nagbubukod tangi sa Diyos? The evil that is a negative happening, isang bagay na sa mata natin ay masamang pangyayari, tila baga trahedya o kalamidad. At ang tanong ng Biblia, mayroon bang darating na trahedya sa isang lugar at hindi ang Diyos ang may gawa? And the implied answer is, yes, ang Diyos ang may kapahintulutan at may gawa nito. Maliwanag na sabi ng Panginoon sa Isaiah 45 verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. So again, evil is not moral evil, it's the antithesis of peace at kabaligtaran nito. And sasabi ng ang Panginoon, I the Lord do all these things. And yes, ngayon sa daling ito ay sikat na sikat sa balita ang nangyayari between Palestine and Israel. And the Lord claims that He is sovereign over all these things. Hindi lamang sa mga pangyayari, kung hindi maging sa lahat ng mga nilalang sa langit man o sa lupa. Ang sabi ng salita ng Diyos, Daniel chapter 4 verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? God is sovereign over all things, even the small details na maaaring sa tingin natin ay aksidente na lamang. Sa Proverbs chapter 16 verse 33, ang sabi, the lot is cast into the lap, and the whole disposing thereof is of the Lord. That those very things that ang tingin natin is mere chances, it's of the Lord. At sino ho makakalimot sa napakadakilang pagsasaysay ni Joseph ng katotohanan na ito when it comes to man's doings or actions. Ang sabi niya sa Genesis 50 verse 20, but as for you, you thought evil against me, but God meant it for good, to bring to pass as it is this day, to save much people.
So God is sovereign even in the evil actions of men. Now, malinaw sa salita ng Panginoon na ang Diyos ay liwanag at walang anumang bahid ng kadiliman sa Kanya. Malinaw sa salita ng Diyos, ang Diyos ay perpektong katuwiran at perpekto sa Kanyang hustisya at sa Kanyang kabanalan. Siya ay hindi natudukso at hindi nanunukso. Ang lahat ng kasalanan ay hiwalay sa Panginoon. Pero narito din ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng ito. Even in the greatest evil na ginawa ng tao, ang pagpatay sa bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 23, Him, that is Jesus, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken by wicked hands, have crucified and slain. So again, all of those na nangyari kay Jesus was all the determinate counsel of God. It was all under the sovereign working and plan ng ating Panginoon. At lahat ng ito ay in-encapsulate ni Apostol Pablo sa kanyang sinabi, for of Him and through Him and to Him are all things. And yes, as I've said, karamihan ng mga Kristiyano, ng mga nauna pang panahon, ay magsasabi ng amen and amen. Oo, kinikilala natin ang pagiging soberano ng Panginoon. Pero sad to say, sa mga panahon ho nating ito, merong isang punto na marami, yes, maging mga mananampalataya, ang hindi pinaniniwalaan ang pagiging soberano ng Diyos sa isang parte. Ano po ito? Ang pagiging soberano ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Yes, over nature, over history, over small things or big things, God is sovereign. For of Him and through Him and to Him are all things, except salvation. Para sa marami sa panahon natin ngayon, pagdating sa kaligtasan, God is not sovereign. He is not in control. Man is. Ang nagdedetermina ng kaligtasan ay hindi ang kalooban ng Diyos, kung hindi ang kalooban at ang desisyon ng tao. Pero ang sagot ho ng salita ng Diyos dito ay a definite, clear no. For of Him, and through Him, and to Him are all things, even salvation. At as kung paalala ho sa atin, ang pinakakonteksto mismo ng mga talata na ating binasa ay ang paghahayag ni Apostol Pablo ng dakilang pagliligtas ng Panginoon. At ito yung kanyang tinignan at itong pagliligtas ng Diyos ang kanyang pinagkamanghaan at siya ay pumutok ng sanlibutan. Bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ay humirang na ng mga partikular na mga individual upang maging banal at walang bahid dungis, and that is through justification, and predestinated particular people to adoption, sang-ayon sa verse number 5. Now, meron hong ilang mga tao na nag-argue, well, yes, ang Diyos ay pumipili, ang Diyos ay humihirang, at nakaplano na mga maliligtas, pero hindi yung pagpili ng Diyos ay hindi para sa kaligtasan, ang pagpili ng Diyos ay para lamang sa paglilingkod. Well, napakalinaw sa sinabi ng salita ng Diyos dun sa nating nabasa sa Ephesians chapter 1. Ngunit kung yun ay pinipilit pa rin maging malabo, ang sabi sa 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So narito ang katotohanan, tayong mga mananampalataya, ang Diyos
bago pa itatag ang sanlibutan, ay pinili na tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus para sa kanyang sarili. Hindi aksidente na narating ka ng ebanghelyo. Hindi aksidente na nabuksan ang puso mo. Hindi natsambahan na ikaw ay nasumpungan. Ito ay pinlano ng Panginoon. Pinili ka niya para sa Kanya. At ang basihan nitong lahat ay hindi ang kalooban ng tao, kundi ang sabi sa verse number 5, according to the good, Ephesians 1 verse 5, according to the good pleasure of His will. So we have the Father planning. Pinlano ng Diyos, pumili siya ng mga tao para sa Kanya, at itong mga taong piniling ito ay tinubos ni Kristo, the Son redeeming. Babalik tayo sa passage na ating binasa sa Ephesians chapter 1, at ang tuloy lang natin sa verse number 7. Ang sabi sa verse number 7, in whom, that is in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. As I've said, in whom, at pinupunto niyan ay yung nasa verse 3, that is in Christ, we have redemption. And one of the pronouns na kailangan nating alamin kung sino ang tinutukoy ay yung pronoun na we. Who are the we? According to the context of the passage. Well, wala hong ibayaan kung hindi yung us. Sa verse number 4, those whom God has chosen. Yung mga pinili ng Ama ay tinubos ng anak. Ito ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, in Him we have redemption. That great word redemption, meaning a deliverance, pagpapalaya. At kalakip nito, hindi lang basta pagpapalaya, kundi pagpapalaya sa pamamagitan ng pagbabayad ng hinihinging kabayaran. To pay the ransom to procure release. And that is redemption. Si Jesus ang nagbayad para tayo mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. At ano ang kanyang pinangbayad? Walang iba kung hindi ang kanyang dugo. We have redemption through His blood. At hindi ito yung likido na tumulo sa kanyang tagiliran, kung hindi ito'y tumutukoy sa kanyang matinding pagdurusa, not just His physical suffering at the cross, but the spiritual anguish. At kung inyo naalala, ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? The spiritual anguish of the Son of God. At bago siya mamatay sa krus, ang sabi niya, it is finished. The payment is done. The transaction is done. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pinakahuling alay na kayang mag-alis ng mga kasalanan. Sa Hebrews chapter 10, if you will take time to read, sa Old Testament, ang mga Hudyo ay nag-aalay araw-araw, yung mga saserdote sa templo, araw-araw nakatayo, araw-araw nagigilit ng leeg ng hayop, araw-araw nagsusunog ng mga hain na hindi nakapag-aalis ng kasalanan. At dumating si Jesus at minsan nag-alay ng kanyang sarili, at ito'y kabayaran ng kasalanan magpakailanman. Hindi na siya nakatayo sa tarangkahan ng templo, kundi siya'y nakaupo na, sumisimbolo na tapos na ang kanyang gawain ng pag-aalay, nakaupo na sa kanan ng Ama. At ang sabi, kung babalik tayo sa Ephesians 1 verse 7, in whom, in Christ, we have redemption through His blood. At ang sabi ng salita ng Diyos, the forgiveness of sins. This is the only means. Ito lamang ang tanging paraan para ang kasalanan ay mabayaran.
Subukan mo man na gumawa ng katakot-takot na kabutihan, hindi yun ang kapatawaran ng kasalanan. Subukan mo man na saktan ng iyong sarili sa pagpipinitensya, hindi yun ang kabayaran ng kasalanan. Subukan mo man na umanib sa anumang relihiyon, hindi yun ang kapatawaran ng kasalanan. Lumuhod ka man sa munggo, gumapang ka man o gumulong, hindi yun ang kapatawaran ng kasalanan. Ito ay nasa dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So let me ask, are you forgiven? Ikaw ba ay napatawad na? Ikaw ba ay nanampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo na namatay para bayaran ang mga kasalanan at muling nabuhay para bihisan ng perpektong katwiran ang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya? Kaibigan, kung hindi ka pa tunay na sumasampalataya kay Kristo, ang kasalanan mo ay may katampatang parusa at haharapin mo ang puot ng Diyos. So nais kitang anyayahan ngayon, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at magpatira pa ka sa harapan ni Kristo at manampalataya ka sa Kanya na namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At ito lamang ang tanging paraan para tayo mahugasan, mapatawad sa ating mga kasalanan. So naparito si Kristo para tupdin, gawin ang pinlanong kaligtasan. Siya ang nagbayad, siya ang tumubos, siya ang nagdusa para sa atin, para sa mga pinili ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang inordinehan bago pa itatag ang sanlibutan na siyang magbabayad para sa ating mga kasalanan. So, pinlano ng Ama, binayaran ng Anak, at ang mag-a-apply nito ay walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Paano ito ma-apply? Well, maliwanag sa Ephesians chapter 2 ang kalagayan natin bago tayo naligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, bago tayo naligtas, tayo ay patay sa ating mga kasalanan. We were spiritually dead. At kagaya ng tanong ng isang mangangaral, what can the dead do? Ano ang pwedeng gawin ng patay? Well, the answer is walang kayang gawin ang patay. Hindi niya kayang lumapit sa Panginoon, hindi niya kayang manampalataya sa Panginoon, at ito ang malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos. Ang isang taong hindi Kristiyano, sabi sa 1 Corinthians 2 verse 14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Hindi lang niya basta hindi gusto kawamangan nito sa kanya at hindi niya kayang unawain sapagkat ito ay mga bagay na spiritual. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 7, but the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi ng salita ng Diyos sa John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ito yung ating spiritual na kalagayan bago ang kaligtasan. Tayo ay patay sa kasalanan, nagmamahal sa kadiliman, ayaw ng spiritual na bagay, at hindi kayang unawain ito. At ang sabi ni Kristo, hindi kayang lumapit sa Kanya. Tunay, tayo ay alipin sa kasalanan. Tayo ay patay sa kasalanan. Ayaw sa Diyos, namumuhi sa Diyos, at walang kapasidad sa ating sarili na lumapit kay Kristo para maligtas. Oo, kahit ang 3 musketero ay walang magagawa. It takes the grace of God. Ang biyaya ng Diyos nakikilos. Ang Diyos na gagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gagawa ang Diyos sa puso ng tao upang siya ay ipanganak na muli at siya'y bigyan ng buhay, bigyang kakayahan na lumapit at manampalataya
sa ating Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus sa John 3:7, "Marvel not that I say unto thee, ye must be born again." At pagdating sa verse 8, ang sabi niya, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit." Anong punto? Hindi ito kontrolado ng tao. Parang hangin, iihip kung saan niya gusto. Hindi natin alam kung saan galing. Hindi natin alam kung saan pupunta. Hindi ito kontrolado ng tao. Ito ay soberanong paggawa ng banal na Espiritu. Siya ang kumikilos. Siya ang nagko-convict sa kasalanan. Siya ang nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang banal na Espiritu ang nagbubukas sa puso ng tao upang ang taong makasalanan ay magkaroon ng kagustuhang lumapit kay Kristo, magkaroon ng kakayahang manampalataya kay Kristo at maligtas. Isa ho sa pinakapaborito kong larawan nito ay yung sinaysay ni Lucas sa Acts chapter 16 verse 14. Ang sabi niya, "And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us." They heard the preaching. At sangayon sa salita ng Diyos, kapag dumating ang liwanag, anong gagawin ng taong makasalanan? Mamahalin ang kadiliman kaysa sa liwanag. Pero merong nangyari kay Lydia. At ito rin ang kwento ng bawat isang tunay na mananampalataya. At ito ang nangyari sa atin, salamat sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi, "The city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened." God opened the heart of Lydia. It is not the sinner opening her heart to Jesus Christ. No, it is God opening the heart of the sinner that she attended to the things that were spoken of Paul. And the implication is she believed. Ayaw natin, hindi natin kaya. Paano nangyari isang araw na tayo sumampalataya? It is not of us, it is of God, particularly the Holy Spirit. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, ikinumpara ito ni Apostol Pablo sa paglalang ng Diyos ng liwanag sa Genesis chapter 1. Sabi niya sa verse 4 ng 2 Corinthians chapter 4, "Whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not." So merong spiritual, satanic influence sa mga ayaw at hindi sumasampalataya. They were blinded by Satan. Anong makakagapi nito? Anong solusyon dito? Well, sabi nga ng isang mangangaral, kahit ang isang bulag, tutukan mo ng 8,000 watts na ilaw ay hindi makikita ito. It will take a miracle. Itong sinabi ni Pablo sa verse number 6, 2 Corinthians 4, "For God," dito niya tinulad sa Genesis 1, "who commanded the light to shine out of darkness." And that's when God said, "Let there be light." God commanded the light to shine. Anong sabi? "For God hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Why? Paano nangyayari na one day nakita mo ang liwanag ni Kristo Jesus at ika'y sumampalataya? Hindi yun yung galing ng mga ngaral. Hindi yun ang lambot ng puso ng makasalanan. Kundi yun ay himala, gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So makikita natin, ang Diyos Ama ang nagplano, ang Diyos ay Anak ang nagbayad, ang Diyos Espiritu Santo ang gumagawa upang ito ay magkaroon ng katuparan sa mga hinirang at tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. The Trinity is directly involved in our personal salvation. The Father planning, the Son redeeming, and the Holy Spirit applying. At kagaya nga nung sinabi ni Pablo, through Him, of Him, through Him, and to Him are all things. At ano ang reply ng Kristiyano? To whom be glory forever. Amen. So luwalhatiin natin ang Panginoon. If we are saved today,
All the glory, all the praise belongs to God. Sa Diyos lamang. So that's the story of our salvation. And guess what? Ito rin ang magiging kwento at tono ng bawat maliligtas pa. As we go out and proclaim the gospel, as we go out and share the word of God, the work of salvation na ginawa ni Kristo, ang tanging pag-asa lamang ay ang Diyos na kikilos sa makasalanan. Well, sad to say, marami ang nakikipag-argumento na kung maniniwala ka daw na ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, particularly kung maniniwala ka daw na ang Diyos ay pumili na lamang ng iilan para iligtas, ito daw ay papatay sa apoy ng pag-iebanghelyo o pangangaral ng ebanghelyo. Well, that's a very unbiblical response to the truth of God's sovereignty. I hope we have established that God is truly sovereign kahit na pagdating sa kaligtasan. At ito ay malinaw kay Apostol Pablo na siyang sumulat ng talata na atin hong pinag-aaralan. At siya na sumulat ng Romans 11:36, for of Him, through Him, and to Him are all things. Siya rin ang sumulat sa chapter 10 verse 1 na nagsasaysay, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, that they might be saved. That's His desire. That's His prayer. At kung babasahin natin ang Book of Acts, that's also His effort. Tuwing darating si Apostol Pablo sa anumang lugar, ang una niyang pupuntahan ay ang mga synagogue, to the Jews first. Nais niya na sila ay maligtas. Naroon ang pagpupursige. At ito ang tama at ito ang biblikal na tugon ng isang tao na maniniwala na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan. Ang biblikal na tugon ay mainit, masipag, seryoso na paghahayag at pagkakalat ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So narito ang katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos ay soberano sa kaligtasan ay magbibigay ng pagpupursige, pag-asa at kapahingahan para sa tagapaghayag ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy, buksan po natin, 2 Timothy chapter 2, verse number 10. 2 Timothy chapter 2, verse 10, ang sabi ni Pablo, therefore I endure all things for the elect's sake. Malinaw kay Pablo, may mga pinili ang Panginoon. And He endures all things for the elect's sake. Bakit daw? That they, the elect, may also obtain salvation, which is in Christ Jesus with eternal glory. It produces endurance. It produces a flame, a heart aflame for evangelism. Sabi nga ni J.I. Packer sa kanyang sinulat na libro na Evangelism and the Sovereignty of God, ang sabi niya, whatever we may believe about election, and for that matter, about the extent of the atonement, the fact remains that God in the gospel really does offer Christ and promise justification and life to whoever will, whosoever shall come up upon the name of call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. As God commands all men everywhere to repent, so God invites all men everywhere to come to Christ and find mercy. Inuutusan ng Diyos ang lahat ng makasalanan na magsisi at manampalataya. At yun ang ating gagawin. Sabi ko nga ho minsan sa church, in our time in the Word, the gospel can never be sent to the wrong address. Dahil sino man ang iyong kausapin, siya ay makasalanan. At ang makasalanan ay inuutusang magsisi at sumampalataya. Anong punto? We
must go. We must proclaim. We must make it our priority. We must make it our goal. We must make it our mission because it is. Inutos ng Diyos sa atin. Matthew chapter 28, we know the Great Commission. Tayo ay inutusan ng Panginoon to make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And here comes the great encouragement, comfort, and rest of the believer or the proclaimer of the gospel. Ang sabi ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. God, and here particularly the Son of God, our Lord Jesus Christ, and we know through the Spirit, He is with us all the time. Pero narito, particularly pinangako ng ating Panginoong Hesus ang kanyang presensya, ang presensya ng Diyos. Ang Ama na nagplano, ang Anak na tumubos, at ang Banal na Espiritu na kumikilos ay kasama ng bawat maghahayag ng Ebanghelyo. So we must go. We must go. So ito ang ating pag-asa. Hindi ang ating kakayahan, hindi ang ating teknolohiya, hindi ang ating metodolohiya. And yes, we must, as Paul said to Timothy, stir up the gift of God that's in thee. We must utilize all things that we can to propagate the gospel. Pero ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Anong sabi ni Pablo? I planted, Apollos watered, but it is God who giveth the increase. So God is our hope in proclaiming the gospel. And lastly, guys, kung tapusin dito sa katotohanan ito, He is also our rest. Siya ang ating kapahingahan. Kapahingahan mula saan? Number 1, kapahingahan mula sa manipulative means of evangelism. Isa sa mga sikat na sikat ngayon ay mga kaparaanan na minamanipula ang mga tao para gawin ng isang bagay at sila'y idideklarang ligtas na. Minamanipula ang mga tao na lumapit sa altar, na sumunod sa isang panalangin, na as if yung paglapit sa altar at pagsunod sa panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. It frees us and it let us rest from the manipulative means of evangelism. Let us faithfully preach the gospel, which is the power of God unto salvation. It will let us rest from our Savior mentality. Ibig sabihin, it's all up to me. At merong mga mananampalataya, yun ang kaisipan, kung hindi ako kikilos, hindi sila maliligtas. Na para nakaasa na lamang sa atin. O mga kapatid, ang sabi ni Jesus, all that the Father hath given me shall come to me. Walang mawawala, walang hindi maliligtas sa mga pinili ng Ama at ibinigay niya kay Kristo. And then lastly, it will let us rest with our best efforts fall short. Hindi ho ba totoo? Gaano man tayo kasipag, gaano man tayo kapursigido, gaano man katinding effort ang binigay natin, lagi at laging masusumpungan na kulang pa rin. Meron pa rin taong hindi naabot. Meron pa rin mga pintuang hindi nakakatok. Meron pa rin na hindi nakakausap. Wala na ba tayong pag-asa? O hindi ba tayo pwedeng tumingin sa Diyos na soberano, nakikilos at gagawa ng kaparaanan para iligtas ang kanyang mga hinirang? Sabi ni Spurgeon pagdating sa pagiging soberano ng Panginoon, the sovereignty of God is a sweet pillow that you can lay your head at night. It is a beautiful truth, not only that God is in control over all, but is also working everything out, the good and the bad, for your good
and His glory. This sweet doctrine is medicine for the soul that you can take in any season of life. So it makes us rest when our best efforts fall short. Isang magandang halimbawa ho dito ay si Pablo mismo. Sa Acts chapter 16, verse 6 and 7, we will read kung saan may mga pagkakataon na mismo ang banal na spirito ang nagsansala, ang pumigil kila Pablo para pumunta sa ibang lugar at ang layunin nila ay hayag ang ebanghelyo. Ang sabi sa verse 6 ng Acts 16, "And now when they had gone throughout Phrygia and the regions of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." At well, that is Asia Minor or parts of Turkey. They were forbidden. Ano kaya nung gabing yun, na hindi kaya nakatulog si Pablo, nag-aalala, paano na lang ang mga tao? Hindi kami pinayagan ng Panginoon. Paano na lang sila? I would dare suggest na hindi nawalan ng tulog si Pablo sa pangyayaring yun. Dahil alam niya na ang Diyos ay soberano. Now, nais kong paalalahan na hindi ito excuse para sa katamaran, para sa malamig na puso pagdating sa paghahayag ng Ebanghelyo, pero ito ay isang tunay na pag-asa at kapahingahan ng tagapaghayag. Na pag narating niya ang kanyang limitasyon, o siya mismo ay hindi pinayagan ng Panginoon, pwede siyang magpahinga sa katotohanan na ang Diyos ay soberano. And let me end in this. Minsan ako'y nakapakinig ng isang question and answer. May tao nagtanong, bakit pa babangon ang tagapaghayag ng Ebanghelyo kung pinili na naman ng Panginoon ang mga maliligtas? Ang sagot ng mga ngaral ay ito. Kaya bakit siya babangon? Guaranteed success. Tiyak na may maliligtas. Dahil tiyak na may pinili ang Panginoon at binayaran ni Kristo. At kikilos ang banal na spirito upang sila ay maligtas. Isang talata na iiwan ko sa bawat isa, John 6:37, ang sabi ni Jesus, "All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out." Let me end with this. Again, let me ask, lumapit ka na ba kay Kristo? Ikaw ba ay ligtas na? Kung hindi pa, wala kang ibang pag-asa kung hindi siya lamang. Nais kitang ayayahan na magsisi at tunay na sumampalataya sa Kanya. At sa atin na mga Kristiyano na, maliwanag ang ating misyon. Saan man tayo tinawag ng Panginoon, anuman ang ating trabaho o gawain, ilagay natin sa unahan ang paghahayag ng Ebanghelyo. Ipagamit natin sa Panginoon anang anuman tayo at anumang meron tayo para sa katuparan ng misyon na ito. At ating alalahanin na kasama natin siya, ang Ama na nagplano, ang Anak na tumubos, at ang Banal na Espiritu na gumagawa sa ikaliligtas ng makasalanan. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan ito. At nawa, patuloy mo kaming palalimin pa, patuloy mo kaming palaguin pa, na makilala ka, sambahin ka, at purihin ka. Salamat, Panginoon, sa katotohanan. Ang kaligtasang dakilang ito na meron kami ay bagay na iyong pinlano bago pa itatag ang sanlibutan. At sa katotohanan na isinugo mong iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad at tumubos para sa amin. At ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos upang buksan ng aming mga puso at kami ay manampalataya. Salamat, Panginoon, tulungan mo kami. Patuloy mo kaming bigyan ng apoy. Patuloy mo kaming bigyan ng pagmamahal. Una ay sa iyo at kalawa sa mga taong hindi pa mananampalataya. Bigyan mo kami ng sipag na ihayag ang Ebanghelyo. Ilayo mo kami sa katamaran. O Panginoon, lalo na ilayo mo kami sa paggamit ng katotohanan para lisensya ng tamad na laman. At nawa, Panginoon, patuloy mo kaming paalalahanan sa tunay at maliwanag na utos mo na kami humayo at ihayag ang Ebanghelyo. At nawa, habang ginagawa namin ito, kami tumiwala at umasa sa iyo at magpahinga sa katotohanan na ikaw ay soberano. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos.
Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at hingi ko ho ang pasensya ng ating mga kapatiran. For some reason ay yung video ay nagkakaroon ho ng problema. Okay naman ho ang signal ng internet, so nawa ay yung audio po ay nakarating pa rin po sa inyo. Tapakinggan pa rin po natin ang pangangaral. Ngayon sa dalihong ito ay tayo ho ay awit ng ating pangwakas na awitin. Awitin po natin ang Glory to His name. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, hingi ko ho ang inyong pasensya. Hindi ko ho alam kung bakit ganoon yung live stream ho natin ngayon. Hopefully yung audio ho ay nakakatawid at napakinggan ho natin ang salita ng Diyos. Tunay ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan natin at siya din ang soberanong Diyos na magliligtas ng iba pa na kanyang mga hinirang. At ito ang pag-asa natin at ito rin ang atin hong kapahingahan sa ating mga tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa tayo ho ay nahamon, napaalalahanan at pinagpala ng salita ng Diyos. Susubukan kong i-upload na lang po sa ating Facebook page ang video in its entirety para pwede nyo hong balikan. Kung di man ho napakinggan ng maayos ho ngayong gabi. At nawa tayo ho ay patuloy na